Kapag tiningnan mo ang periodic table, mapapansin mong may ilang elemento na parang nilagay lang sa gilid na parang hindi kasya sa main grid. Pero hindi lang sila basta extra o pandagdag. Marami sa kanila ang may kakaibang katangian at ang ilan ay may dalang matinding panganib. Ang mga mineral ay kadalasang hinahangaan dahil sa kanilang ganda at gamit, gaya ng ginagawa sa alahas o construction. Pero hindi lahat ng kumikinang ay ligtas dahil sa likod ng ilang kaakit-akit na kristal. May mga mineral na sobrang delikado na pwedeng maglabas ng lason, radiation o kemikal na nakamamatay. Isang halimbawa nito ay ang realgar, isang pulang mineral na sa unang tingin ay parang ruby, pero naglalabas pala ng arsenic vapor na nakalalason. Meron ding uraninite, isang itim na mineral na radioactive at tahimik na naglalabas ng mapanganib na enerhiya kahit hindi natin namamalayan. Ito ang mga uri ng bato na hindi mo gugustuhing mahawakan ng walang proteksyon. Kaya sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang 10 pinakamapanganib na mineral sa buong mundo. Mga mineral na hindi lang basta bihira, kundi posibleng nakamamatay. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, cobaltite. Na-curious ka na ba kung anong klase ng mga bagay ang nagkukubli sa ilalim ng lupa? Isa sa mga pinakamapanganib na mineral na matatagpuan sa kailaliman ng mundo ay ang cobaltite. Sa unang tingin, parang harmless lang ito na kulay silver na may makinang na metallic na itsura, parang ordinaryong bato lang. Pero huwag kang palilin lang dahil ang cobaltite ay isa sa mga pinakadelikadong mineral na pwedeng mahawakan ng tao. Ang tunay na panganib nito ay nasa komposisyon nito dahil pinaghalong cobalt, arsenic at sulfur. Kapag ginambala o nabasag ang mineral na ito, naglalabas ito ng nakalalasong alikabok ng arsenic at cobalt. Kapag nalanghap mo ang mga particles na ito, kahit kaunti lang, pwedeng magdulot ng matinding sakit sa baga at iyon pa lang ang simula. Pero hindi lang katawan ng tao ang tinatamaan. Kapag sinimulan ang pagmimina ng cobaltite, unti-unti rin nitong nilalaso ng paligid. Napupunta sa hangin, lupa, at tubig ang arsenic na dala nito na kalaunan ay pwedeng sumira sa buong ecosystem. Pwedeng malason ang mga hayop at ang mismong komunidad na malapit sa minahan at maaaring magdusa sa epekto nito ng matagal na panahon. Nakakagulat na sa kabila ng panganib, ginagamit pa rin ang cobaltite sa paggawa ng baterya at bilang pangkulay sa ilang industriya. Kaya kahit nasa malayo ka sa minahan, posible pa rin itong makarating sa paligid mo. Number 9, automite. Paano kung may mineral na sobrang ganda, pero pwede kang mapahamak kahit nasa parehong silid ka lang nito? Ito ang automite, isang mineral na sobrang ningning na bright yellow-green at mukhang hiyas na parang gawa sa neon. Pero sa likod ng kinang nito, may tinatagong panganib na hindi mo aakalain at ito ay ang matinding radiation. Ang automite ay binubuo ng hydrated calcium uranyl phosphate na ang ibig sabihin, radioactive ito mula ulo hanggang paa. Nakalalason ang radiation nito kahit hindi mo hawakan at kapag na-expose ka, pwede kang makaramdam ng pagsusuka, sobrang pagod at sa mas matagal na panahon, pwede itong magdulot ng kanser. Pero ang mas nakakakilabot, hindi ito basta-bastang bato na makikita mo lang sa paligid. Madalas itong matuklasan sa mga lugar na mayaman sa uranium, mga lugar na sadyang delikado sa mga minero at siyentipiko. Kaya't hindi lang ito problema ng isang mineral, bahagi ito ng mas malaking issue sa pagmimina at nuclear waste. Kahit isang maliit na piraso ng automite ay sapat na para makasama sa kalusugan kung hindi ito hahawakan sa tamang paraan. Kaya para sa mga kolektor o researcher na nagtatrabaho kasama ang ganitong klase ng mineral, mahalagang magsuot ng protective gear at sundin ang safety protocols. Number 8, silver hidden threat. Maraming mineral ang mukhang walang panganib, pero sa ilalim ng kanilang anyo ay may nakatagong banta. Isa na rito ang acanthite, isang itim at makinang na mineral na gawa sa silver sulfide. Sa unang tingin, para lang itong ordinaryong metallic na bato. Pero huwag mong hahawakan basta-basta. Kapag na-expose ito sa init, hangin, o kahit sa proseso ng pagmimina, naglalabas ito ng nakalalasong silver compounds at ang mga ito ay hindi biro. Kapag ang mga silver compound na ito ay nalanghap o napasok sa katawan, maaaring magdulot ito ng seryosong komplikasyon sa kalusugan. Isa sa pinakakilalang epekto ay ang kondisyon na tinatawag na argyria na kung saan unti-unting nagiging kulay, asul-abuhin ang balat ng tao dahil sa naipong pilak sa loob ng katawan. Hindi man agad nakakamatay, permanente na ang epekto nito at maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay. Pero hindi lang tao ang pwedeng tamaan. Ang acanthite, kapag minina ng hindi maayos, pwedeng magdulot ng polusyon sa lupa at tubig. Sa ganitong sitwasyon, ang mga hayop, pananim, at mismong komunidad na nasa paligid ay pwedeng malason. Number 7, Stibarsen.
Ang mineral na ito ay hindi basta ordinaryo at stibarsen ang tawag dito. At para itong pagsasanib ng dalawang pinakamapanganib na elemento sa kalikasan, ang arsenic at antimony. Kulay abong metal ang itsura nito na parang wala lang. Pero sa likod ng simple nitong anyo, ito ay literal na time bomb kapag nagalaw o na-interrupt ang natural na pagkakabuo nito. Ang arsenic at antimony ay may matinding toxicity. Pero kapag pinagsama sa isang mineral tulad ng stibarsen, mas lumalakas ang epekto. Ang alikabok na galing dito ay nakamamatay kung malanghap, malunok o kahit dumikit lang sa balat. Maaaring magdulot ito ng malubhang pagkalason, pinsala sa laman loob, at sa matinding kaso ay kamatayan. At hindi lang katawan ng tao ang naapektuhan. Kapag hindi tama ang paghawak o pagmimina nito, pwedeng tuluyang mawasak ang kalikasan. Nahahawa ang lupa, nabubulok ang tubig, at ang buong ecosystem sa paligid ay unti-unting nalalason mula sa maliliit na insekto hanggang sa malalaking hayop. Number 6, Mercury Hidden Threat. Gaano nga ba kadelikado ang isang itim na batong metallic? Sa unang tingin, parang wala lang, pero ang coloradoite ay may tinatagong panganib na literal na nakakamatay. Ang coloradoite ay isang bihirang mineral na binubuo ng mercury telluride. Kapag naistorbo o nabasag ang batong ito, naglalabas ito ng nakalalasong mercury vapor sa hangin. At pag nalanghap mo ang usok na yan, ay pwede kang malason. Ang epekto ng mercury poisoning ay hindi biro. Nagsisimula ito sa pangangatog ng kamay, kahirapan sa pag-iisip o memory loss, hanggang sa pagkasira ng mga lamang loob tulad ng atay at kidney. Sa malalang kaso, pwede pa itong mauwi sa kamatayan, pero hindi lang tao ang nasa panganib. Kapag nakawala sa kalikasan ng mercury mula sa coloradoite, pwede nitong lasunin ang lupa at tubig, at tuluyang sirain ang buong ecosystem. Mula sa isda hanggang sa mga hayop sa kagubatan, lahat ay apektado. Kaya kahit sobrang kinis at elegante ng itsura ng coloradoite, tandaan na ang tunay na panganib ay nasa loob. Isa itong paalala na ang kalikasan ay may mga lihim at hindi lahat ng makintab ay ligtas hawakan. Number 5, Silent Poison. Akala mo ba ang mga kumikislap na mineral ay palamuti lang ng kalikasan? Isang tingin sa arsenopyrite at baka isipin mong ordinaryong bakal lang ito na may konting kinang. Pero sa likod ng kanyang bakal na kulay at makinang na anyo, nagkukubli ang isang mapanganib na lihim. Ang arsenopyrite ay gawa sa kombinasyon ng iron, arsenic at sulfur, isang nakalalasong timpla. Kapag ito'y naistorbo, nasira o na-expose sa tubig o hangin, naglalabas ito ng soluble arsenic na madaling humalo sa mga daluyan ng tubig. At dito nagsisimula ang trahedya. Kapag ang arsenic ay napunta sa tubig inumin o irrigation system, maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan, kabilang na dito ang pagkasira ng balat, pagkabigo ng mga internal organs, at sa matagal na exposure, cancer. Hindi lang tao ang apektado kapag ang arsenopyrite ay pumasok sa mga ilog, lawa o bukal, pati ang mga isda at hayop sa paligid ay nalalason. Unti-unti nitong pinapatay ang buong ecosystem ng tahimik. Isipin mong nakatira ka sa lugar kung saan may minahan ng mineral na ito. Isang maliit na tagas lang ng arsenic at ang buong komunidad mo ay pwedeng malason nang hindi mo namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit ang arsenopyrite ay tinatawag ng ilan bilang tahimik na lason ng kalikasan. Number 4, Crocidolite. Dati itinuturing na revolusyonaryong materyales ang crocidolite. Hindi nasusunog, matibay at kayang tiisin ang sobrang init, kaya ginamit ito sa paggawa ng barko, bubong at mga gusali. Sa dami ng gamit nito noon, halos hindi mo iisiping delikado pala ito. Pero ang totoo, ang crocidolite o tinatawag ding blue asbestos ay may dalang panganib na hindi basta-basta nakikita. Ito ay isang uri ng mineral na may sobrang pinong hibla. Kapag ito'y ginambala tulad ng pagkabasag, paggiling o pagputol, ang mga hibla nito ay lumilipad sa hangin at madaling malanghap. Kapag pumasok ito sa baga, hindi na ito basta-basta lumalabas at dito nagsisimula ang mabagal pero tiyak na pinsala. Ang mga hibla ng crocidolite ay pwedeng magdulot ng mga malulubhang sakit tulad ng asbestosis, mesothelioma at lung cancer. Pero ang mas nakakatakot ay maaaring abutin ng dekada bago lumabas ang mga sintomas. Tahimik nitong sinisira ang katawan habang walang kaalam-alam ang biktima. Ngayon, ipinagbabawal na ang paggamit ng crocidolite sa maraming bansa. Pero sa mga lumang gusali, barko at minahan, may mga lugar pa ring posibleng kontaminado. Isang matinding paalala na hindi lahat ng matibay at kapaki-pakinabang ay ligtas. Minsan ang pinakamapanganib na bagay ay yung hindi mo agad nakikita gaya ng crocidolite. Number 3, Poison in the Glow. Kapansin-pansin ang orpiment na kulay orange-yellow na parang ginto na nagniningning sa ilalim ng araw. Pero sa likod ng makulay nitong anyo, may tinatagong panganib na hindi biro.
Ang orpiment ay binubuo ng arsenic at sulfur. Karaniwan itong matatagpuan sa mga lugar na may mainit na singaw ng lupa, gaya ng mga hot spring at hydrothermal vents. At kahit parang harmless lang itong mineral na maganda sa mata, delikado ito lalo na kapag nag-oxidize o sa madaling salita, kapag napabayaan at nakalantad sa hangin. Kapag nangyari yon, naglalabas ang orpiment ng arsenic, isa sa pinaka-nakakalason na substance sa buong mundo. Ang paglanghap o pagkahawa rito, kahit konti lang, ay pwedeng magdulot ng matinding sakit sa balat, sa baga, at sa matinding kaso, ikamatay ng tao. Ang mas delikado ay madalas, makikita ang orpiment sa mga lugar kung saan pwedeng malapitan ng tao nang hindi nila alam ang panganib. Sa mga minahan, sa paligid ng mainit na bukal ay posibleng malanghap ito nang hindi sinasadya. Noong unang panahon, ginamit pa ang mineral na ito bilang kulay sa mga pintura at dye dahil sa kakaibang kinang nito. Pero ngayon, alam na ng siyensya na mas malaki ang kapalit kaysa sa pakinabang. Kahit saglit na exposure lang, pwedeng magdulot ng pangmatagalang sakit. Number 2, deadly allure. Mag-ingat sa magaganda dahil hindi lahat ng kumikislap ay ginto at hindi lahat ng malakristal ay ligtas. Gaya na lang ng hutchinsonite, isang mineral na sa unang tingin ay parang isang pambihirang hiyas. Pero sa likod ng makislap na anyo ay may nakatagong kamandag. Ang hutchinsonite ay bihirang mineral na binubuo ng arsenic, lead, at ang pinakamapanganib sa lahat ay thallium. Nabubuo ito sa ilalim ng lupa sa mga lugar na sobrang init at mataas ang pressure tulad ng hydrothermal vents. Pero bakit nga ba ito delikado? Ang thallium, kahit konting exposure lang sa elementong ito ay pwedeng magdulot ng health issues gaya ng nerve damage at sa matinding kaso ay kamatayan. Kapag ginambala ang mineral na ito tulad ng pagputol, pagbungkal o kahit simpleng pagkakabasag, pwede nitong pakawalan ang lason sa hangin o tubig. Kahit bihira, hindi ibig sabihin ay ligtas. Kapag may nakakita nito sa minahan o bundok at hindi alam ang panganib, pwede silang malagay sa kapahamakan. Number 1, galena. Wala talagang mag-aakala na ang mala silver cube na ito ay delikado pala ito. Pero yan mismo ang galena, isang mineral na mukhang inosente, pero sa loob nito ay may tinatagong panganib na hindi dapat balewalain. Ang galena ay binubuo ng lead sulfide o tingga na may halong sulfur. Karaniwan itong tumutubo bilang malakristal na sobrang kinis at kinang na parang silver dyes mula sa kalikasan. Pero ang tunay na panganib ay hindi sa itsura kundi sa nilalaman nito. Kapag nabasag o ginambala ang galena, naglalabas ito ng lead dust, isang maliliit na particles ng tingga na pwedeng malanghap o makain nang hindi mo namamalayan. At kahit konting exposure lang sa lead, ay pwedeng magdulot ng matinding problema sa kalusugan. Noong una, malawakang ginamit ang galena sa iba't ibang industriya, mula sa paggawa ng baterya hanggang pintura. Pero ngayon, alam na natin na delikado ito, lalo na sa mga minero at manggagawang exposed dito araw-araw. Ang kinang nito ay parang paanyaya, pero paalala ito na hindi lahat ng maganda ay ligtas. Ang galena ay isang klaseng ganda na may kapalit at minsan, ang kabayaran ay kalusugan o buhay. At yan ang pinakadelikadong mineral sa listahan natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang mga nakakagulat at mapanganib na kwento mula sa mundo ng science at kalikasan. Stay curious, stay safe, and see you in the next video.